Hi guys! Welcome to our vlog. Ako nga pala si Zaira Jane A. Samson as Madam Samson. At ito naman po ang aking kasama na si Ana Cantonhos. So now, magpa-vlog kami about waste management. Ipapakita dito ang magandang epekto at maling epekto nito sa kapaligiran, kalusugan at ating ekonomiya. So, keep watching! Guys! Andito na po kami kung saan po kami pupunta. Kanina naglalakad-lakad kami. So, ito na po yan. Fall tree kung gusto niyo po mapuntahan, dito lang po sa Haginan. Ayun, may loka-loka sa sa likod. Ayun. Tibians! Ay. Ayun. Super napakainit to kasi wala ngang mga puno. Pero napakaganda naman. Napakalawak. Malawak. Ayun. So pupunta kami dun sa isa pa naming ka-group. Ayun oh. Yan, maliwanag na. Huh? Ay, ano na? Malilom na. Malilom, ha? Malilim. Malilim ba? Ayun. Hi. So, sa pagre-recycle, may maaaring may mahalaga na makontribute sa ekonomiya na lumilikha ng mga trabaho para sa mamamayan at pagpapababa ng polusyon. Pagsunod sa pagbabusulit, may positibong apekto ito sa ating kapaligiran. Tulad ng pagbawas ng pollution, pangangalaga sa likas na yaman, pag-iingat sa biodiversity, at pati na rin ang kalusugan gaya na lamang ng pagbawas ng mga sakit, malusog na kapaligiran. Ang mabuting apekto naman ito sa ekonomiya ay paglikha ng trabaho, pagbawas ng gastos, pagtaas ng halaga ng ari-arian. At mabuting epekto naman ito sa komunidad ay pagtaas ng kamalayan, pagbubuo ng komunidad. Yun ang mga mabuting epekto nito. Pag tayo ay malinis sa or nasunod sa patakaran, sa pagtapon sa tamang basurahan, ang solusyonan is yung pagsunod sa patakaran. Kunyari, example number 1, segregation ng basura. Hiwalay ng mga recyclable o biodegradable at non-biodegradable na basura. Sa example number 2 naman ay recycling. Paggamit muli ng mga materials upang mabawasan ang dami ng basura. Example number 3, proper disposal. Pagtatapon ng basura sa mga tamang lugar at paggamit ng mga sanitary landfill. At meron naman dito tayo example number 4, composting, pagbubuo ng compost mula sa biodegradable waste para sa paggamit ng agrikultura. And last, example number 5, education and awareness. Pagpapalawak ng kaalaman sa komunidad tungkol sa wastong pamamahala ng basura. At may hindi din to meron din siyang hindi masamang apekto sa ating kapaligiran, kalusugan at ekonomiya. So example na rin natin dito ay ang pollution sa tubig, pollution sa hangin, pagkasira ng lupa, pagkawala ng biodiversity. Hindi lamang ito para sa kapaligiran, pati na rin sa kalusugan. Gaya na lamang ng sakit at respiratory problems or injuries. At may masama din itong dulot or apekto sa ating ekonomiya. Pagkawala ng produktibidad, segregation ng basura, recycling, proper disposal, composting, education, and awareness. So para maiwasan natin yung mga yon, may sinabi ako solution kanina, di ba? Kanina, ay ang mga pwede natin gawin para maiwasan ito. Yung example number 1 to example number 5. Panatilihan natin sundin ang mga ito para hindi mawala or hindi makasama sa ating komunidad. So dito na po nagtatapos ang aming video about waste management. Follow me for more videos. Hit subscribe button, leave a like, comment down below kung tagasan kayo nung malaman ko kung hanggang saan na naabot ang video ko. Sa limas ng sandali